Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Matagal nang suot ni Mara ang kwintas na krus. Regalo ito ng kanyang lola. Sa loob ng maraming taon, sentimental lang ang halaga nito sa kanya. Hindi masyadong konektado sa kanyang pananampalataya. Isang araw, pauwi siya, sakay ng jeep, narinig niya ang dalawang estudyanteng nag-uusap. Sabi ng isa, "Hindi ko maintindihan kung bakit ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ang isang bagay na kasing brutal ng pagpapapako sa krus. Madilim at nakakatakot." Tumimo sa isip niya ang mga salitang iyon. Para sa mundo, ang krus ay isa lamang paraan ng pagbitay, isang tanda ng kabiguan. Ngunit para sa mga mananampalataya, ito ang lugar kung saan nagtagpo ang katarungan at habag ng Diyos. Sa krus, pinasa ni Kristo ang kaparusahan para sa ating kasalanan. Ang inakala ng marami na pagkatalo ay naging isang pinakadakilang tagumpay. Natalo nito ang kasalanan, napagtagumpayan ang kamatayan, at natamo ang pakikipagkasundo sa Diyos. Ang krus ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, kaya natututo tayong magpakumbaba. Binibigyan din tayo nito ng pag-asa dahil tapos na ang ginawa ni Kristo, kumpleto na, wala nang kulang. At kapag may mga taong bumabalewala dito, maipapakita pa rin natin ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay na puno ng pagpapatawad at pag-asa. Kalaunan, iba na ang naging tingin ni Mara sa kanyang kwintas. Hindi na lang ito simpleng palamuti, kundi tahimik na paalala ng tagapagligtas na ipinako roon. Hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pag-ibig at tagumpay. Kapag iniisip mo ang krus, itinuturing mo ba itong matatag na sandigan ng iyong buhay o isang simbolo lamang? Panginoon, salamat sa kapangyarihan ng krus. Naway hubugin ng katotohanan ito ang aking pag-iisip, pagmamahal at pagtitiis. At ang aking pag-asa ay manatiling kay Kristo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen.